The Cuartel de Santo Domingo is a historic military barracks located in Intramuros, Manila, the walled city that served as a heart of Spanish colonial rule in the Philippines. Built during the Spanish colonial period, this cuartel or barracks was home to Spanish soldiers who enforced law and order in Manila and its surrounding provinces. The cuartel was constructed during durable materials typical of Spanish colonial architecture. Its walls were made of thick stone and brick, while floors and ceilings were reinforced with cement and hardwood, designed to resist attacks and provide long-lasting protection. Strategically positioned near the Santo Domingo Church and Convent, the cuartel symbolized the close relationship between religion and colonial governance, as the church wielded considerable social and political influence. Inside the Cuartel de Santo Domingo, life was structured around military discipline and daily routines. Soldiers rested in their rooms, shared meals in the dining area, cooked in the kitchen with stoves, and drew water from the well for bathing and cooking. The towers and fortified walls provided surveillance and defense, ensuring the security of both the soldiers and the walled city. Throughout its history, the cuartel stood witness to major events from Spanish colonial administration to the Philippine Revolution, and later the American occupation. During World War II, Intramuros suffered massive destruction and much of the Cuartel de Santo Domingo was reduced to ruins. Despite this, the remaining structure continues to tell the story of the city's military, religious, and social history.
Today, Cuartel de Santo Domingo is recognized as cultural heritage representing centuries of Philippine history. Its ruins remind us of the resilience of Filipino identity, the legacy of colonization, and the importance of preserving historical sites for the future generations. Pwede niyo po bang ikwento ang kasaysayan ng Cuartel de Santo Domingo? Ang Cuartel de Santo Domingo ay ginawa upang protektahan ang ating Dominican Hacienda sa Santa Rosa, meron din tayo sa Binyan at sa Calamba. Bukod doon, ito'y ginawa upang himpilan ng mga kasadores o yung mga ikanay sundalong galing sa Espanya. At ito rin ay naging daan para magkaroon tayo ng tubig sa ibaba, sa poblasyon. Kasi ito mataas itong Cuartel de Santo Domingo. So during that time, the water system or the water comes from Cuartel de Santo Domingo going down doon sa Hacienda. So nakalatan. Ano pong naging papel ng Cuartel noong panahon ng Kastila at Digmaan sa martial law? Ang Cuartel noong Philippine Revolution, I can say, ay naging malaki ang naging papel. Dito nang galing ang mga kasadores o reinforcement ng mga Espanyol galing Cadiz, Spain. Dito sila nanahan sa Barangay Carga. Natalo, di ba?
nasunugan sila, di ba, ang Tasmanias, ang Imus, nasunog sila. Ika nga, although parang naging di maganda yung naging papel ng kwartel kasi naging impiran ng mga sunog doon sa silang. Ang tinitingnan na lamang natin, yung historical value nitong kwartel na talaga namang may purpose siya. Ang purpose niya ay pangalagaan ang ating Dominican hacienda at pangalagaan yung ating ikang agricultural products na naando doon mula sa mga salapsap sa mga karating na po. Masasabi kong napakalaki din ang ating papel ng kwartel ng digmaan. Philippine Revolution ng 1896 hanggang 1898, di ba? So, yun yung masasabi ko naging kahalagahan. Martial law, wala pa. Martial law, during the time ni Marcos, wala namang nanahan dito. Mga personalidad na ikinulong dito, wala. Parang lately, 1990, sila Era Estrada, sila Norby Suarez, si Napoles, sila Plingo Orasan. Dito napakulong sa Port Santo Domingo. Eh ngayon, hiwalay na ang Port Santo Domingo na ruins sa Port Santo Domingo. Magkahiwalay na kami. Pero of course, we coexist. So we respect each other. Bakit po tinuturing na heritage site ang kwartel? Wow, it's because we've been marked as a national historical landmark by the National Heritage NHI, na ngayon ay National Historical Commission of the Philippines. Tayo nilagyan ng marka bilang ikang pambansang makahulugang pambansangunan at naging important cultural property o makasaysayang pambansa. Ika nga lugar na pangkalinangan mula sa National Museum of the Philippines. So napakahalagang na-acknowledge na meron tayong ganong ika nga citation. Kaya naging heritage site ang kwartel sa Domingo. May mga program o project po ba kayo para protektahan ang heritage value ng kwartel? Of course, meron tayo. Sa ngayon, sa tulong ng ating punong lungsod, ng ating lokal na gobyerno ng Santa Rosa, meron tayong tinatawag ng preservation, restoration, at protection. No? In fact, naka 18 months na sila. Pinatatag yung physical integrity ng mga poste, pinatatag yung pagkakalagay ng mga adobos, nilagyan ng mga albumin na may mga vegan tiles sa baba, na parang maging kaaya-aya sa mga bisita at ibalik ang kaitsurahan nito ng mga araw. Paano po nakakatulong ang site na ito sa komunidad at turismo ng bayan? Sobrang laki. Sa aming pagkakapunta rito sa loob ng 4 na taon na ngayon, nagkaroon na kami ng 13,000 bisita na panay mga estudyante, iba-iba, galing sa Palawan, Bulacan, Manila, Caloocan, Santa Rosa, Cabuyao, Biñan, Calamba. Imagine mo, nagkaroon na ng awareness o ikaalaman ng mga tao na mayroong para intramuros of the South, which is the Kwartel de Santo Domingo. So, yun yung nagawa ng Kwartel de Santo Domingo bilang heritage site. Ano po pinakamahalagang mensahe niyo na dapat malaman ng mga kabataan tungkol sa kwartel? Ang Kwartel de Santo Domingo ay isang alaala ng nakaraan. Hindi ko mo alaala ay atin ng kalilimutan. Pagkos, mas lalo nating pagyamanin at ating kilalanin, naging bahagi